Good morning mga kasandi. Ito naman tayo sa ating kusina at hindi tayo ngayon maguluto. Ako ay meron sa inyo ibigay na tips ng Arneto. Pero bago dyan, intro muna tayo. So, bali po mga kapatid, ito po ang ating magiging content sa ngayon. So, ito, gusto ko magbigay ng tips sa inyo. Alin nga ba ang mas matipid sa pagluluto? Gamit ang LPG o gamit tayo ng induction cooker? So, noong 2020 po, kasi di pa ako gumagamit noon ng basta kalagitnaan ng 2020, mag ako gumamit ng induction cooker. So, noon po, sinubukan ko lang naman nagamitin ito. Sabi ko, try ko lang kung gaano kataas ang kuryente na may nadagdag kapag ginamit ko ito. So talagang araw-araw ginamit ko siya. So napag-alaman ko na parang tumas na ako ng 100 plus doon sa aking kuryente noon. So sabi ko, mas makakatipid ako dito sa induction kumpara dito. Kasi mahal na rin talaga ang mahal na rin noon ang LPG, pero hindi pa umabot ng 1,000. Kumbaga nasa naglalaro sa 500 to 600 noon. So nito mga huling araw nitong 2024, mga nakaraang 2 months ago, sabi ko, ang taas ng bill ko, nasa almost 2,000 na ang bill ko. Sabi ko, siguro ko, malakas sa kuryente itong ginagamit kong itong induction. So ang ginawa ko, tumigil ako dito, at napansin niyo naman sa vlog ko, ito ang ginamit ko na. Kasi nga, sabi ko, bakit alamin ko ulit kung tumaas ba yung consume nito sa kuryente. Baka sabi ko, may depekto na sa ilalim, malakas sa gamit ang kuryente. So, tumigil ako gamitin yan at ito ang ginamit ko. Alam niyo ba, after a month, ay nalaman ko, ang bill ko na almost 2,000, nabawasan lang din naman ng 100 or 100 plus. So, same noon. So, iniisip ko, magkano na ba nga ng isang tangka ng LPG? So, ang huling bili ko nitong nakaraang buwan ay 900 plus. So, kung gumagamit ako ng LPG, every 2 months, kailangan ko magpalit ng LPG. Kasi bibili ako ng panibago. So, every 2 months, kumbaga yung 900 plus, so gagawin natin, i-round off na natin sa 1,000. So, bali, hatiin ko siya, 500 a month ako doon. Kumpara ko dito na gumagamit lang ako dito ng 100 plus, sabihin pa natin 200. So, nakatipid pa rin ako 200 a month compare dito na 500 a month. So, mas tipid pa rin ako dito at mas comfortable akong gamitin itong induction cooker. Ang kailangan lang natin dito mga kapatid ay kailangan din natin dito na mga katulad dito mga pot na ganito na gumagana rin sa kanya kasi hindi naman lahat ng lutuan ay gumagana dito. Yung mga dati natin ginagamit sa pagluluto noon na kawali, kaldero, hindi dito gumagana. So kailangan bumili ng gamit din na nagagana sa kanya. So, yun ang pinaka dagdag doon sa panimulang gamit mo nito. Pero another tip is, pag gumagamit pa ako nitong lutuan na to, nagluto pa ako ng ulam dito, once a day lang po ako nagluluto. So, sabihin ko mang twice a day ako magluto, gawin natin 200-250 yung aking dagdag monthly. Tipid pa rin kumpara dito na 500 a month ang ibabudget. Diba? So, mas tipid ako dito sa induction cooker na to. So, yun ang mga kaibigan, mas matipid. At hindi lang po yun ang ginagamit ko kasi hindi na po ako gumagamit. Bihira ko na pong gamitin yan. Ito po for emergency purposes na lang po yan. Ito. Kapag brown out, walang kuryente, gagamitin ko yan kasi rice cooker na po ang ginagamit namin sa pagluto. Hindi po kami gumagamit ng ito. Kaya mas convenient akong gamitin ang mga ganito. So dito naman po sa kanin namin, ganun din po ang gamit ko dito. Para saan po sila. Pag nagkasaan po ako dito, once a day lang po. Pag nagkasaan ako dito ng tanghali, hanggang gabi na po nasa na pagkain namin yun. Kasi dito naman po kasi sa lutuan na to, hindi dito basta-basta lumalamig ang kanin. So, nakasil po yan. Hindi po yan sumisingaw. So, kapag nagsaing ka ng tanghali, hanggang hapunan, pag inano mo yan, mainit-init pa rin yung kanin. Pero kung gusto mong initin ulit, gusto mo na talaga mainit, pwede mo siyang i-preheat. Ayan, meron na po siya dito na nakalagay. Ayan. Cold rice heating. So, pwede mo siyang initin yan. Pero para sa akin, kasi ayoko naman talaga sobrang mainit. So, sakto na sa akin yung ganong temperature ng kanin na kakainin ko sa gabi. Pero, pag may
yung mga anak ko, kapag minsan gusto nila na parang ano, so ito lang po, preheating lang po sila dyan. So, madali lang po yung ano, napaka-convenient po nila. Hindi po malakas sa kuryente ang dalawang ito ha. So, kung gusto niyo pong i-try, hindi ko po ito pinopromote. Gusto ko lang po nabigyan kayo ng idea kung paano kayo makakatipid sa inyong mga bahay. Kasi alam ko naman, lahat ngayon na nagtataasan na, lahat ay nagmamahalan na. So, tayo na lang yung hindi. So, ito po yung ano, practical na gamitin natin ganito. So, sa simula po, medyo magastos kasi nga, bibili tayo ng mga lutuan. So, ayan, nagluto pa ako dyan. Pero pag nakapagsimula na po tayo dyan, isang kalder o isang kawali na pwede mong gamitin dyan, so okay na po yun. So, napaka-convenient, napakadaling gamitin, at hindi po tayo mahirapan. So, kahit po, iwanan po natin yan. Kahit hindi po natin yan i-off, pag tinanggal po natin itong lutuan dyan, kahit hindi na natin to i-off, automatic po mamamatay ang init niya, mawala po. Kumbaga, automatic mag-off na rin po siya. So, yun po ang kagandahan niya po. So, hindi na po tayo na baka yung bata gumamit, iniwanan na hindi ini-off. Automatic po yung tinanggal natin itong pot, tinalagay natin dyan. After ilang seconds, mamamatay po siya automatic. So, yun po ang kanaganda din dito. So, yun po, isa lang po ito sa mga tip na binibigay ko sa inyo. Pag-isipan niyo po mga nanay, mga tatay, no? So, ayan mga kaibigan, another kitchen tips na inais kong ibahagi sa inyo. Ito nga po paggamit ito mga traditional lutuan at itong mga bagong lutuan natin sa kusina, sa mga bagong gamit natin. So, pag-isipan natin kung saan tayo makakatipid at kung saan tayo magiging komportable gumamit. So, para sa akin, i-recommend ko itong induction cooker na talaga namang matipid at very convenient gamitin sa kusina. Pero pag mga bata, kailangan mo natin silang alalayan, kailangan natin silang i-guide. Pero pag mga katulad natin, alam na natin gamitin niya at napakadaling gamitin po talaga. Kaya naman mga kaibigan, baka gusto nyo rin gumamit ng mga ganyan, kailangan natin ng unting budget and relax ka na magluto. Ayan. So, ang ganito lang mga kaibigan, ang inyong host, Sunny TV PH. Sana nagustuhan nyo ang aking kusina tips ngayong araw. Bye-bye!